Paano ba? Ating kalusugan tips, 8 tips para hindi tubuan ng pimples. Like and share our videos para sa mga ganitong tips and advice. And of course, comment kung meron kayong mga suggested topics. Tara, tuloy na tayo sa ating 8 tips. Tip number 1. Labhan ang mga tuwalyang ginagamit. Tandaan, hygiene is everything. Ang mga tuwalyang hindi nalalabhan ang kadalasang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pimple ang isang tao. Naiipon sa mga tuwalyang ginagamit natin ang mga bakterya na dahilan ng pagdami ng mga ito sa ating muka. Siguraduhin lang na papalitan mo ang iyong tuwalya kada linggo at patuyuin ng mabuti matapos mong gamitin. Ang tuwalya kasi natin pagkatapos nating maligo ay moist or basa pa. Kadalasan, ang isang moist na lugar, diyan nagtathrive at dumadami ang mga bakterya. Kaya importante na patuyuin ito mabuti o paarawan para mabawasan at maiwasan natin ang pagdami ng bakterya. Sa ating tip number 2, bago matulog, huwag mong kakalimutan ang 3 simpleng hakbang. Tandaan, cleanse, tone, at moisturize. Kapag ikaw ay natutulog, naaayos ang iyong mga cells sa katawan. Kaya importante na malinis ang muka para maiwasan ang pimples. Maghilamos gamit ang mild soap. Sa 30 segundo na i-massage ang muka. Susunod, gumamit ng toner. Base lang sa iyong pangangailangan. Panghuli, gumamit ng moisturizer para hindi mag-dry ang iyong balat. Kung oily naman ang iyong skin type, gumamit ng moisturizer na hindi oil-based dahil mas magiging pawisin ang iyong muka. Ang mga oil-based na moisturizer ay mainam sa mga dry na skin type. Sa ating tip number 3, kumain ng masusustansyang pagkain. Ang pimples ay maiiwasan sa pagkain ng masusustansyang pagkain. Hanggat maaari ay iwasan ang mga pagkain na mayaman sa carbohydrates, sugar at dairy products. Kumain ng mga prutas, gulay at uminom din ng higit sa 8 basong tubig araw-araw. Sa ating tip number 4, pahira ng ice cubes ang parte ng iyong muka na may pimples. Yes, ice cubes or yelo. Isa sa mga mainam na gawin kapag may pimples ay pahira ng ice cubes ang parte ng iyong muka na may pimple. Isinasara nito ang mga pores at iniiwasan ang paglabas ng oil sa muka. Binabawasan din ito ang pamumula at paglaki ng pimples. Sa ating tip number 5, iwasan ang pagpisil sa pimples. Nako, yung iba pa naman pag may tumutubo, talagang very eager silang putukin or pisilin. Kaakit-akit man pisilin ang pimple sa iyong muka, ngunit hindi ito dapat gawin. Ang pagpisil ng pimples ay maaaring maging sanhi ng pagdurugo o impeksyon. Maaari rin itong maging sanhi ng pamamaga at pagbabara sa mga nakapaligid na pores na magpapalala sa iyong problema sa pimples. Kaya tandaan, as much as possible, huwag na huwag pipisilin ang mga pimple. Sa ating tip number 6, iwasang hawakan ng muka. Ang iyong kamay ay isa sa pinakamaruming parte ng iyong katawan dahil marami itong hinahawakan sa isang buong araw. Kapag inilagay mo ito sa iyong muka, ay magkakaroon ng pagkalat ng bakterya na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng pimples. Sanayin ang sarili na maghugas ng kamay at gumamit ng antibacterial soap. Laging tandaan, ugaliing maghugas ng kamay bago kumain, bago maghawak sa muka. O kaya naman kapag meron kang ginagawa sa iyong kamay, humahawak ng mga bagay na maaring magdala ng bakterya. Kaya siguraduhin, palaging maghugas ng kamay.
Sa ating tip number 7, alamin ang iyong skin type. Tandaan, kahit sino ay maaaring magkaroon ng pimples. Ngunit, ang oily skin ay ang pinakamadaling tubuan ng pimples. Ang isa pang skin type na madaling tubuan ng pimples ay ang combination skin type. Ang combination skin type ay ang nangangahulugang meron kang parehong dry skin at oily skin. Ang pag-alam sa iyong skin type ay makakatulong sa inyo para pumili ng tamang produkto sa pangangalaga ng balat. Laging tandaan, dapat alamin mo rin muna kung ano ang skin type mo. Hindi yung gagamit ka or bibili ka ng kung ano-ano mga produkto na ilalagay mo kagad sa iyong muka. Dahil baka pag ginawa mo yun at mali ang nabili mo, naku, baka mas lalong lumala o mas lalong dumami ang pinoproblema mong pimples. Imbis na dapat masolusyonan mo siya na tumigil, talaga naman lalong dumami pa siya at mas malaki ang naging problema mo sa araw-araw. And para sa ating tip number 8, limitahan ang paggamit ng makeup. Ibig sabihin, nakakaakit na gumamit ng makeup upang takpan ang mga pimples. Gayunpaman, ang paggawa nito ay maaaring magbara sa mga pores at maging sanhi pa ng breakouts. Madalas na nangyayari ito sa mga kababaihan na madalas gumamit ng mga makeup dahil sa kanilang mga trabaho o kaya naman sa mga pagkakataon na kailangan nilang mag-makeup dahil may okasyon. Ugaliin lang na kung meron namang mga araw na wala kang lakad or hindi ka aalis, walang okasyon ay limitahan na ang pagme-makeup dahil nga matatakpan ang mga pores mo at maaaring magbara. Ito pa ang magiging sanhi ng mas maraming pimple. As much as possible, piliin ang pagiging natural kung kaya. Kapag nag-makeup, iwasan ang heavy makeup at gumamit ng mga produktong fragrance-free. Oily shampoos, body washes, shaving creams, at hair styling products. Ito ay maaaring maging sanhi ng pimples. Kaya ibig sabihin, siguraduhin at alamin ang iyong mga ginagamit na produkto. Dahil baka ito rin ang nagkukos ng problema mo. Marami tayong mga produkto na pwede namang hindi makaapekto sa ating mga balat. Kaya dapat siguraduhin alam mo rin kung ano ang iyong skin type. Huwag kalimutan na maging hygienic sa ating katawan. Ilan ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagdami ng mga pimple. Maraming salamat po sa panunood at sa patuloy na pagsuporta. Sa ating mga bagong viewers, maaari po na mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. At pwede rin po kayong mag-suggest ng inyong mga topics na gustong pag-usapan. Laging tandaan, maging masinop na maghanap ng mga impormasyong makakatulong sa inyo. Maraming salamat dahil ilan kami sa mga napili ninyo. Maaari lang po mag-comment ng inyong mga experience. Sabi nga nila, sharing is caring. Kita-kits po tayo ulit sa ating mga future videos.